Magandang umaga po sa ating lahat at magandang Pasko or Merry Christmas. Ito yung sabi ng iba ay kaarawan ng ating Panginoon, pero wala naman talagang nakakaalam kung kailan pinanganak ang ating Panginoon. So sa umaga pong ito, sa ating pong devotion ay bumabati po ako ng maligayang Pasko sa ating lahat at bumabati po ako dahil ngayon po ay sabihin natin kaarawan ng mga bata kasi mga bata po ang halos nakikinabang po sa mga ganitong okasyon. Ano po, sigurado po pupunta po yan sa ating mga bahay-bahay kaya abangan po natin sila. Ayan. Pero ang tunay na diwa po ng Kapaskuhan ay ang ating Panginoon. Ano po? Ayan, ngayon po ay dadako tayo sa ating topic. Welcome home. Ayan. Yan, yun nga po. At ito po'y matatagpuan sa Lucas 2:6 hanggang 7. Ito po ang sinasabi. Ayan. At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon, at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Yan. Yan po ang topic natin ngayon na ito po yung buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. Yan po. Ano po ba ang mga pangunahing pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo? Yan. Yan. Ang mga sumusunod ang mga pangunahing kaganapan sa buhay ni Kristo at ang mga aklat sa Biblia kung saan inilarawan ang bawat isa sa mga ito. Ito po ang unang bahagi. Una po yung ating binasa. Yun po yung pagsilang. Yan. Sa mga sitas na ito, makikita ang lahat ng elemento ng kilalang kwento tungkol sa Pasko. Yan. At ang pasimula ng buhay ni Kristo sa lupa. Yan. Wala noong bakanting bahay na paupahan para kina Jose at Maria. Ang tungkol sa pagsilang ng sanggol sa sabsaban, ang mga pastol at ang mga kanilang kawan, at ang malalaking hukbo ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos, makikita din natin ang mga pantas na lalaki mula sa silangan na sinusunda ng tala. Yun, di ba yung tala? Ayan. Sa tapat ng Bethlehem. At ang pagdadala nila ng mga regalo para sa batang si Kristo. Yan. Ang pagtakas ni Jose, Maria, kasama si Jesus patungong Ehipto at ang pagbabalik nila sa Jerusalem kalaunan, di ba? Kasama din sa mga site na ito ang paghahandog kay Jesus sa templo ng Jerusalem sa edad na 8 taong gulang at ang kanyang pagpapaiwan sa templo at pakipag-usap sa mga guro doon. Yan. Ang kwento tungkol sa pagsilang ng tagapagligtas. 2,000 taon na ang nakalilipas. Yan. Na ang ay talagang kahanga-hanga. Puno ng natatangi na makabuluhang detalye na pinahahalagahan ng mga nakasaksi, gayon din ng mga mananampalataya sa loob ng libu-libong taon. Yan. Ngunit ang kwento ng pagdating ng Diyos sa lupa bilang isang tao ay nag-umpisa na libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa mga hula patungkol sa pagdating ng Mesiyas o tagapagligtas, binanggit ng Diyos ang isang tagapagligtas sa Genesis 3:15. Ilang taon-taon pa ang lumipas, hinulaan ni Isaias ang tungkol sa pagbubuntis at pagsisilang ng isang birhen ng isang lalaki na pagtawag sa batang ito ng Emmanuel.
Yan. Na nangangahulugang kasama natin ang Diyos. Di po ba? Isaiah 7:14. Yan. Ang unang susing pangyayari sa buhay ni Kristo ay ang kanyang mapagpakumbabang pagsilang sa isang sabsaban ng mga hayop upang makasama natin at upang palayain ang kanyang bayan at iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Yan. Ang pangalawa pong bahagi ay ito yung bautismo. Ano po? Yan, matagpuan sa Mateo 3:13-17, Marcos 1:9-11, Lucas 3:21-23. Ang pagbabautismo ni Juan Bautista kay Jesus sa ilog ng Jordan. Yan. Ang unang gawain ng pagmiministeryo ni Jesus sa publiko. Yan. Ang bautismo ni Juan ay bautismo ng pagsisisi at bagamat hindi kailangan ni Jesus ang bautismong ito, pinahintulutan niya ito upang makibahagi sa karanasan ng mga makasalanan. Sa katunayan na tumutol si Juan sa pagbabautismo sa kanya at sabihin na siya ang dapat bautismohan ni Jesus. Nagpumilit si Jesus. Sinabi ni Jesus, hayaan mong ito ang mangyayari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya sinunod ni Juan ang kahilingan ni Jesus. Yan. Sabi ngayon sa Matthew 3:13-15. Sa kanyang bautismo, nakibahagi si Jesus sa mga makasalanan na ang mga kasalanan ay kanyang dadalahin sa krus at papalitan niya ng kanyang katwiran para sa mga magsisisi. Yun. 2 Corinthians 5:21. Yan. Sinisimbolo ng bautismo ni Kristo ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Yun, di ba? Nilulubog natin. Kailangan lubog sa tubig at iniaahon, di ba? Sinasalamin ang kahalagahan ng Kwaresma sa bautismong Kristiyano. At ipinakikilala si Kristo sa publiko at para sa taong pag-aalayan niya ng kanyang buhay. Bilang karagdagan ang pagkakakilanlan sa kanyang bilang ang matagal na hinihintay na Mesiyas ay kinumpirma ng Diyos mismo na nagsalita mula sa langit. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Yan. Mateo 3:17. Panghuli, ang pagbabautismo kay Jesus ay eksena pinakaunang pagpapakita ng Trinidad sa tao. Bautismuhan ang anak, nagsalita ang ama, at bumaba kay Jesus ang banal na Espiritu sa inyo na isang kalapati. Yan. Ang utos ng Diyos Ama, ang pagsunod ng Diyos Anak, at ang pagpapalakas ng banal na Espiritu ay nagpapakita ng napakagandang larawan ng buhay at ministeryo ni Jesucristo. Yan, kasama rin po dito ay yung unang himala, di po ba? Sa buhay po ng ating Panginoon, Juan 2:1-11. Nababagay na ang ebanghelyo lamang ni Juan ang nagtala ng unang himala ni Jesus. Yan. Ang tema at layunin ng tala ni Juan sa buhay ni Jesucristo ay upang ipakita ang pagka-Diyos ni Kristo. Yan. Ang pangyayaring ito kung saan ginawang alak ni Jesus ang tubig ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa mga elemento sa mundo. Yan. Ang parehong kapangyarihan na muling mahahayag sa mas marami pang himala, ang pagpapagaling at ang kanyang pagkontrol sa mga elemento sa mundo, gaya ng hangin at dagat. Sinabi ni Juan na may dalawang resulta ang unang himalang ito. Nahayag ang kaluwalhatian ni Jesucristo at sumampalataya sa kanya ang mga alagad. Yan. Juan 2:11. Ang pagiging Diyos at ang maluwalhating kalikasan ni Kristo ay kinubli ng siyang magkatawang tao. Ngunit sa mga kaganapan gaya ng himalang ito, nahayag ang kanyang tunay na kalikasan para makita ng lahat ng taong naroroon. Yan. Sa Matthew 13:16. Laging sumasampalataya ang mga alagad kay Jesus. Ngunit tinutulungan sila ng mga himala na palakasin ang kanilang pananampalataya
at ihanda sila sa mga mahihirap na sitwasyon na kanilang kakaharapin. At dito rin na nabibilang din dito yung sinasabi na sermon sa bundok, ano? Yung Mateo 5:1 at Mateo 7:29. Maaaring ito ang pinakasikat na sermon sa lahat ng panahon na ipinangaral ni Jesus sa mga alagad sa unang bahagi ng kanyang gawain sa publiko. Marami ang mga, kung tawagin natin, parirala ba yung mga ganun? Mga anumang ibang tawag sa parirala na pamilyar sa atin ngayon, mga kwento. Nanggaling sa sermong ito gaya ng mapalad ang maamo dahil mamanahin nila ang lupa. Asin ng sanlibutan, mata sa mata, mga bulaklak sa parang, humingi ka at ikay bibigyan, at lobo na nakadamit ng tupa. Gayon din ang konsepto ng pagpapakasakit, pagbibigay ng kabilang pisngi at hindi pagbibigay alam sa kaliwang kamay sa ginagawa ng kanang kamay. Yan. Gayon din sa sermon, makikita ang panalangin ng Panginoon, ang pinakamahalaga, binasag ng sermon sa bundok, ang mga pariseyo at kanilang relihiyon. Yan. Ng katwiran sa pamamagitan ng mabubuting gawa, sa pagbibigay diin sa espiritu ng kautusan at hindi lamang sa letra nito. Yan. Tiniyak ni Jesus na hindi nakakapagligtas ang legalismo at sa katotohanan, hindi kayang tuparin ng tao ang hinihingi ng kautusan. Tinapos ni Jesus ang sermon sa pagtawag sa mga tao sa tunay na pananampalataya para sa kaligtasan at sa isang babala na ang daan ng kaligtasan ay makipot at kakaunti lamang ang makakasumpong niyon. Yun. Bali kinumpara ni Jesus ang mga nakikinig sa kanyang mga salita at isinasapamuhay ng mga iyon sa isang matalinong tagapagtayo ng bahay at itinayo ang pundasyon ng kanyang bahay sa ibabaw ng isang bato. Yan, kaya napakatibay nito. Kaya't nang dumating ang bagyo, nanatiling nakatayo ang kanyang bahay. Ayun po ang maikling pangunahin, mga pangyayaring nagaganap sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yung nga sabi nga, makikita ang lahat ng elemento na nakilalang kwento tungkol sa Pasko. Gayunpaman, ang Pasko po ay talagang tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Wala pong ibang kahulugan kundi pagmamahal sa atin ng ating Panginoon, pag-ibig, pagmamahal, pagbibigay. Yan lang ang ating isipin at kung anong ginawa ng ating Jesucristo, ganun din gawin natin sa iba. Mahalin natin ating kapwa. Kung nangangailangan, ibigyan natin kung tayo po'y meron. No po? Hindi naman po kabigatan ay share your blessings. Yan po ang tinatawag noon. Kaya po sa umaga pong ito, nawa po'y may natutunan kayo sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang sa araw ng Kapaskuhan ang pagbibigayan. Araw-araw po ito. At gayon din, ang bawat isa ay yung sa pagdadalahan sa bawat isa, huwag po natin kakalimutan, napakahalaga ng pagkakaisa. Ano po? Lalo na ang magpalakasan ng pananampalataya ng bawat isa. Maraming salamat po sa umaga pong ito. Nawa po ay meron tayong natutunan sa kaunting na ibahagi. Welcome home po. Yun po ang ating topic. Alam po natin na tayo pong lahat ay pagpapalain natin Panginoon. God bless po at Merry Christmas sa inyong lahat.